Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Today is Friday ng umaga. Nung Sunday, nag-vlog ang Mick Chris dahil Father's Day. At ni-upload ni Kalingap Rob Monday, di ba po? Ang Mick Chris is I Love Monday, kaya Monday na-upload ang Mick Chris. At dito nga binisita ng Kalingap si Krista dahil yun nga, may vlog sila. At ano rin po, nagkataon din ito si Krista is may plano rin na ilibre ang Kalingap sila Rab at si Mikoy at ang mga kasamahan dahil yun nga daw, marami siya natanggap na blessings galing sa sponsor. Kaya siya naman daw ang manglibre. Kaya sabi niya, doon sila sa diet, parang magpipizza ata sila, no? Pizza or ano bang ililibre niya. Pero doon sa forward ng video is parang kumain na sila din sa bagaspas ng pizza. So pagdating doon, nako, ang Mikris na naman ay parang naging emotional ang kanilang mga usapan dahil itong bagaspas na pinuntahan nila is ito ang lugar na favorite place ni Krista na naalala niya dito ang kanyang lolo na very close po siya. Lolo's girl po si Krista. Kung naalala niyo po, nung bago sila umalis, parang yung pinakita yung mga natanggap niya sa sponsor, yung kwintas niya, couple shoes ang dalawang ito at nag-read sila ng Happy Father's Day kay Rab at parang nasali dito si Kalingap Dan, Happy Father's Day daw kay Dan. So yun nga, sabi ni Mikoy at Krista dito is hindi sila magkalaban, no? Walang competition sa araw na yun. Bati sila, magkabati sila sa araw na ito, no? Parang walang iringan ang Mikris. Siguro kaya nagyaya si Krista pumunta dyan kasi no, matagal na doon hindi siya nakapunta dyan. Parang nung mamawalan ang kanyang lolo, ngayon pa nakabalik. Tapos nung buhay pa daw ang kanyang lolo, lagi sila pumupunta dyan. Nabanggitin niya ni Krista doon sa last video rin, nung pumunta sila ni Mikoy sa tabing dagat, sabi niya, dyan dito no, banda is pumupunta sila ng kanyang lolo. So naalala ni Krista ang kanyang lolo. Makita mo sa mukha niya na parang nalulungkot. At ito si Mikoy din is parang makita mo din sa mukha niya na parang nalulungkot din. No? Kasi siyempre yung kaibigan mo, pag nalulungkot, habang nakikinig ka sa mga kwento niya, ikaw rin ay nalulungkot. Habang siya nagkukwento is, naiyak siya, tumulo ang kanyang luha. So, itong hininga rin ni Mikoy is grabe, dinig na dinig sa mic na, malalim ang hininga, malalim ang hininga. Ano ba ito para dahil acting siya na ganyan siya, nag-worry o dahil malapit ang mic. Pero normal po na ito ang Mick Crisis, 'di ba? May ginagampanan din sila na mga roles nila na ganyan sila, no. Parang real talk, parang real life ang usapan nila dito, hindi yung scripted na magkunwari na namimiss mo yung lolo mo. Kasi ito sa mga kwento ni Krista is talagang namimiss niya ang kanyang lolo. At ito sa si Mick Crisis, handa siyang makinig bilang kaibigan. Lagi nasasabi na ni Krista na itong lolo niya, ang dami daw niyang pangarap. At sabay magsalita ang dalawa na unti-unting natutupad, no? Kaya sinasabi dati ni Krista na yung pangarap ng lolo niya dati is unti-unting natutupad. Ito din si Mikoy is naalala niya. Kung naalala niyo sino ba yung Bisaya na ano ba yung matangkad yung kumanta na, magkabugera, ganun din yun, no? Yung mga pangarap niya sa kanyang lolo is, nung sabi niya, natutupad na nagkaroon ng bahay kasi pinapromise siya sa lolo niya na gusto niya makapatayo ng kanyang lolo ng bahay. Nung manalo siya, sabi niya, lolo, this is for you. Ito yung si Krista is, maraming pangarap ang kanyang lolo. Ngayon, natutupad na ni Krista. Okay. Na ngayon, Hindi natutupad. Ito si Krista, grateful siya kasi nandiyan ang Kalingap, si Tata, si Ligaya, ito si Mikoy. So parang yung bibig niya, iwan ko kung sinadya niya sabihin o ano ba, kunwari, no? Yung sinadya niya sabihin or baka nadulas ng dila niya. Natutuwa siya dahil nakilala ni si Mikoy. So parang sabi ni Mikoy, ang bilis niya magsabi, ang ganda doon, no? Ang ganda doon sunset. Kaya sabi ni Mikoy, ano sinabi mo, ulitin mo? Kasi ito si Krista, pag may sinabi siya, hindi na niya ulitin, no? Ayaw na niya yung ulitin pa. Yung ko ugali niya yan, ayaw niya ulitin yung pag sinabi niya, tapos sabihin mo, ano yung sinabi mo? Ayaw niya ata yung inuulit o talagang sinasadya na wag ulitin. Pero sa oras na ito, nung sabi ni Mikoy, ano sinabi mo? Ang tinuro niyang ganda doon yung sunset. Pero sabi ni Mikoy, alam ko, hindi mo inulit. Ano nga sinabi mo? Pero inulit niya. Natutuwa siya dahil nakilala niya si Mikoy. O si Mikoy naman, kinilig. Nakita natin sa ngiti ni Mikoy is, nagustuhan niya yung sinabi ni Krista. Hindi, syempre, kasi naman ako. Nakilala kita, syempre. Kaya na, malapit ng mga basing sunset. Teka, Labas na. ano sinabi mo? Ituloy mo yan. Ulitin mo. Hindi mo lagi inuulit kapag tinatanong kita ulit. Uy, sabihin mo sa akin. Ano sinabi mo? Masaya ako kasi nakilala kita. Kayo? So sa oras na yung vlog nila, no, nagmumuni-muni ito si Krista. Nagmumuni-muni pa yung bang. Parang naalala niya yung past. Naalala niya yung mga masasayang araw na nandyan pa lolo niya, mga malulungkot. Ito si Mikoy rin parang tama na, enjoy mo na lang araw. So habang
yun, iniisip niya, gusto niya ma-remember yung lolo niya. Sabi niya, gusto mo kumanta. Ay, nako, ito na si Krista. Simula na ng awitan. Yung atang tutuhanin ng lahat. I think ang title lang kanta, bakit di na lang tutuhanin ng lahat. Kaya sabi ni Miko, ano ba gusto mo kanta? Kaya ito, sabi ni Krista na, pakinggan mo na lang. Parang ang lyrics is, kapag ako'y binibiro mo, ang lahat ng biro na yan ay sa akin ay totoo. Mga titig mo ay tumutunaw sa puso ko. Kapag ako'y nasa tabi mo, parang ganun ang lyrics. Kay lakas ng kaba sa dibdib ko. So, ang hiling ko lang, sana'y malaman. Parang ganun ang lyrics. Ang puso ko ay sawa na sa biruan. Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingaw. Dahil habang tumatagal, lalo kong natututunang magmahal. Baka masaktan lang. Ay, itong awit na ito, no? Sino bang bakit dito tuhanin ng lahat? Sino ba kumanta? Parang hindi, Julina ba to? So normal itong awit na ito tayong parang babae nakakagusto sa laki, may gusto tahimik. So parang ayun na niyang biruan, gusto niya tutuhanan na kasi ayun na niyang masaktan. Ako, ito si Mikoy. Kasi sabi nga ni Mikoy na, takot ka ba? Pa itong sabi ni Mikoy na parang maibig sabihin yung kanta mo, o diba? Kasi yung kanta niya is talagang clear na clear ang lyrics. So tinanong siya ni Mikoy kung natatakot ka ba, instead na sabihin niya na hindi or nako, inulit niya ang awit. Sabi niya, sa lyrics pa lang, kailangan mo ikalingap ako. Nakato kasi ang kailangan ko ikalinga, yung tulong, tulong. Ang lingap kasi is pagtulong. Kalinga yung hug ata, yung help, yung cares, yung tulong, parang kalinga, sasandalan, parang, yun nga, ang kalinga is yun, sasandalan, tutulong sa'yo, parang ganun, kalinga, yung yayakap sa'yo, yun, so sabi ni Mikoy, kailan mo ng kalinga, kalinga ba ko? So, sabi ni Mikoy na, may ibig sabihin ba itong awit mo? Wala yun, tinataasan naman Krista ng kilay si Mikoy, no? So, hindi siya makasagot ng direct, parang tumataas ang kilay. Parang nalulungkot si Krista kasi baka daw wala ng I Love Monday kasi siyempre pasukan. So, wala ng oras. So, ito inisip ni Krista, itong buong vacation is parang panaginip lang kasi siyempre, no? Yung ang saya-saya mo sa buong summer, buong buwan, tapos biglang wala na yung kaligayahan na yung, kunwari nag-vacation ka, ang ginagawa niyo lagi is lagi kayo nagbabalibol, no? Lagi kayo nagbabalibol ng kaibigan mo, kapatid mo, nagsiswimming, tapos pagkatapos ng isang buwan is natapos na kasi tapos na vacation. So, siyempre, mamimiss mo yung moments na, yung memories ng mga yun sa vacation is talagang mamimiss mo. So, parang minsan sa atin, normal sa atin na para tayo ay natatakot, maulit pa kaya ito? Nagwi-wish tayo na sana tuloy-tuloy itong masayang banding. Sana maulit muli ang banding. So tayo normal sa atin yung na mayroon tayong takot, mayroon tayong feelings na mangamba na sana maulit ito, sana walang katapusan ito. So ito siguro feelings ni Krista is ganun din kasi sa akin ganun. So ito siguro feelings ni Krista is ganun din. Mamimiss niya siyempre ang I Love Monday, yung vlogs na linggo-linggo ang vlog kasi siyempre may pasok na si Krista. So baka hindi na siya ma-vlog na Monday or ibang baka ma-vlogs na siya Saturday or Sunday, hindi natin alam, or baka ma-schedule, no? Katulad ng Jumka minsan na nadidilid ng ilang araw, no? Kasi maraming binablog si Kalinga Prab. So, I'm sure na itong ni Chris is talagang tingin ko isising ito ni Kalinga Prab sa schedule. At ito si Krista at si Miko, I think bibigyan din nila ng oras ang vlog sa isang linggo, no? Kahit siguro 1 hour, break time ni Krista. Palagay natin pagkatapos ng klase ng alas 5 ng mga shooting, or palagay natin sa lunch kung mahaba-haba ang break time, or may holiday, pwede naman. Sana palaban, parang nag-emotional siya. Sabi ni Miko, sana yung Kristang palaban, no? Sabi ni Krista na iwan. Kaya yun, parang kin-encourage ni Miko na huwag ka mag-alala, no? Dito naman ako. So, kita natin sa itong dalawang Miko na ito is yung friendship nila is nabubuo na yung closeness ng bawat isa na ito. Huwag ka mag-alala, no? Nandito ako kung gusto mo ng kausap. Yung nasabi ni Miko sa mga pagsimula ng vlog na nandyan lang daw siya. Ako, ito si Miko, actually Krista, mamimiss din kita. So, anong gawin ni Krista? Hindi siya mapapangiti ng malaki ng yung bungis-ngis ng ngiti, pero may kunting kilig at ngiti si Krista. Natawa sabi ni Miko na, Krista, paano kung i-break ko yung role na Ball in Love? Ano ba yung pagkasabi niya? Yung sabi niya, paano naman ko yung i-break ko yung role na ilang taong ka ulit? Yung ano kayo sasabihin ni Krista no? Kasi sabi, ilang taong ka nga ulit? Ano kayo sasabihin niya? Baka sasabihin niya yung bawal, paano ko i-break ko yung role na ang bata at saka may edad? Kasi sabi, ilang taong ka ulit? Grabe to si Krista. Asan yung Kristang kilala kong, palaban? Diba? Naiwan. Hindi, joke lang. Huwag ka malulungkot kasi andito pa rin naman ako. Mamimiss din kita. Remember, bawal ma-in love. Krista, paano kung
Paano kung i-break ko na muna yung rule na yan? Yung rule na bawal may love. Paano kung i-break ko naman yung... ilang taon ka na ulit? Ano ba? O ano? Kasi gigil siya kasi tinanong na naman yung edad. Kakatawa kasi seryoso si Mikoy na i-break a rule. Ito naman si Krista, seryoso, nagtatanong, ilang taon ka na? Hi! Ayun no! Sino ba? Paano kung maghintay ako ng 3 years? Sabi ni Krista, ready ka na noon. So wala, ang nangyari sa edad ni Mikoy na yan is 27 na sinabi sa kanya. Bumata si Mikoy. Ako tanungin mo, Krista. Tapos sabi ko siya ang totoong edad ni Mikoy. I'm sure alam niya ni Krista. Alam natin na nagbibiro lang yan si Krista. Ito kasi bago sila umalis ng bahay, sabi nila, friend tayo, minabati tayo. Pero ito si Mikoy, seryoso yung mga sinasabi niya. Sabi naman ni Krista, seryoso naman ako. Pero napunta na naman sa sigawan, iringan. Ay, Tom and Jerry talaga ang dalawang ito. No, bawal sirain ng roles. Yung goals na bawal ma-inlove. Tama kami ko. Kaya walang ma-inlove muna. Dahil alam natin na tandem ito, alam natin hindi mo na pwede si Krista. Naku, nakakatakot ito, no? Kasi yung mga lambing ni Mikoy, kay Krista na ganun-ganon. Naku, naisip ko, no? Paano pag ma-inlove si Krista? Tapos, walang vlog mo na in a month. Iiyak kaya ang batang yan. Sana wag ma-fall. Kasi, pero sa panahon ngayon, mga bata, madali na ma-inlove. Noong panahon nga, may crush. Ngayon pa kaya naman ako. Ngayon, elementary, may mga jowa na. Alam niyo ba yung mga kalingap? Iba na ngayon. So, I don't know, wala tayo sa feelings nila. Pero minsan, mapapaisip tayo, paano pa yung ma-fall ang batang ito kay Mikoy? Kasi si Mikoy is very, yung sweet, malambing. O nga pala, no? Oo nga pala, may papa pala si Krista. So, hindi siya naghanap ng father figure kasi para mabaitin ang papa niya. O, diba? Umuwi nga siya, sabi, ginawan siya na yung kubo-kubo. Gawain ang papa niya. Galing ata sa Maynila ang papa. Umuwi yung gumawa ng kubo. Ngayon, wala na. Alam na ni Krista lahat. Kaya sabi ni Mikoy, sa 3 taon na, pwede na tayong maging love team. Anong sagot ni Krista? 30 ka plus ka na ngayon. So, alam ni Krista ang edad ni Mikoy. Grabe na si Krista talaga, no? Palaban. Sa 3 taon. 3 taon. Para maging love team na tayo. 30 plus ka na nga. Ay, Tara na. Dahil isa sa pinakamaganda rin na place, no? Yan, ang ganda na sunset dyan sa Bagasbas, no? Makadaan ako dyan, ano? Pag-selfie tayo. Ang ganda ng sunset dyan kasi may, shore. May seashore, so di ba ang ganda? Okay lang. Para tahimik, ano ka ba? Hindi pa pala tapos na ang usapan ng dalawa. Ayan, nagmuni-muni na naman sa sunset. Siyempre, sinusulit na yung moments na magkasama kasi, yun nga, so, next week, no? To this Friday, itong mga last days is, pasokan na, di ba? So, baka hindi ma-vlog ang Chris sa Monday. So, yan, sinusulit ng dalawa ang kanilang moment. Ano nga sila sa miss na yan, namimiss mo ako, mamimiss kita. Ang nangyari is, kumanta na ang Mikoy ng kanyang part. Naku, sumayaw ang dalawa habang kumakanta si Mikoy. Delikado, mag-volcan ito. Kasi ako siguro, sa kabataan ko siguro 15. Kasi sa panahon ngayon, kakaiba ng bata eh. 18 ka pa, parang naglalaro ka pa ng Chinese garter, jackstone, no? Ano nung laro namin noong panahon, old school, no? Walang ganyan. Pero sa panahon mga kalingap, elementary medyo jowa na, no, di ba? Kasi sa panahon ngayon, may mga bata na nagdadalaga na sa 19 years old. So ito si Krista 15. Yan, ako sweet ng dalawa sa kanilang sweet music na habang kumakanta si Mikoy dito sa sunset. Ako, dito ba? Babang sumasaya, pinatong ni Michael yung brass kamay niya dito sa shoulder niya. Pinatong yung kamay ni Krista sa shoulder niya. So, nakaganon si Krista. Kita natin yung mata niya, nakislap. Ano kaya yung luha? Or parang camera lang, o luha. Parang malungkot si Krista dito. Parang naiyak si Krista ng konti kasi mamiss nilang dalawa. Wala na mga alis pupunta sa Manila. Wala na alis pupunta sa abroad. Kaya talaga, mamimiss nilang dalawa. Kasi baka hindi kayo ma-vlog ng Monday. Baka ma-vlog na kayo ng Sunday, Saturday, ibang araw. O, diba? Kaya walang miss-miss dyan. Dyan naman kayo sa diet. Pwede pa kayo makita. Diet. Ay, ako ang dalawang ito. Ikaw ang pangarap ko. Amin ko ay di magbabago. Di ko kaya. Ikaw lang sa puso ko. Lahat gagawin ko para sa'yo. Krista, no, mahaba ang buhok. Hanggang puwet. Hanggang puwet ba to? Baba sa bewang. Hanggang hips. Ganda niya, wala siyang makeup, mahaba ang buhok. Parang hindi siya 15, parang siyang 17, 18, no? Matured siya tingnan sa mukha. Kasi siguro, sa mga galawan is matured, working student na, no? So, matured ang acting niya, pananamit, parang teenager na. So,
Napakaganda ni Krista. Titinan niyo ang beauty niya, kakaibang beauty niya, maganda. Para lang itong mga Kalingap Angel, no? Magaganda sila talaga. Napakaswerte nila. Dahil may Kalingap na, nabago ang buhay nila, no? Nakakasuot sila ng mga ganyan na mga damit na gamit, bigyan ng sponsor, mga jewelry, bigyan ng sponsor, ang dami pang binibigyan ng sponsor. These beneficiaries are so lucky na dito ang Kalingap dumating sa buhay nila. Ay nako, hindi napigilan ni Krista. Tumulo naman ang kanyang luha habang kumakanta itong Miko na, para sa'yo, di mo ba alam na ikaw ang inibig ko? At ako, si Miko ay nagdadala naman sa awit. Umiyak din. Sabi talaga mga itong dalawa rin ng Miko ng mga rin sila, mga emosyonal. Kaya ng Jungkook. Chuma is iyakin. Very emotional. Si Carla rin emotional. Hindi iyakin sa talunan ang mga batang ito. Jungkook, hindi iyak sa talunan. Sila ay emotional, natutuwa, nalulungkot. Na yung feel nila talaga yung mga nararamdaman nila. Kagaya po, emotional din ako eh. Oh, di ba mga Kalingap? Yung luha ni Krista. Ano ba, no? Ano ba't ganun? Kasi nung mawala ang lolo niya, no? Nag-thank you siya kay Miko nung mawala doon ang lolo niya. Thank you. Dahil, yun nga, si Miko ang pumuna. So, napaisip ko, wala bang time itong papa niya at si Krista na mamasyal dyan sa Bagasbas, sa pinupuntahan nila ng lolo niya. Sa bagay, ang papa niya is nagtatrabaho din sa Maynila. Saan ba yun, no? So, yung lolo talaga niya ang very close niya. So, dumating ito si Miko, no, na parang pinasyal siya dyan. Ang Kalingap. So, natuwa siya dahil yung, sabi niya, may kulang dati nung mawala ang lolo niya. At ngayon, parang, may nagpumuno ng pagkukulang sa oras na namimiss niya ang kanyang lolo. Pinunasan niya, huwag ka na umiyak. Pinunasan ni Miko dito ang luha. Kasi hindi niya pag madapapilan, ito sinukin din na napapaluha. Grabe. Dadala ako sa song. Ano ba yun ang drama ko? Punasan natin. Sige, okay lang. Mikoy, sabi niya, salamat dahil naranasan ko ulit ito. So siguro nung mga panahon is may ganyan si Mikoy dyan sa tabing dagat. Kasi sabi niya, salamat naranasan ko ulit ito. No? Sana Mikoy, huwag kang gumaya sa sana wala ka mo ng GF ngayon. Pero sa bagay, kung magka-GF ka, okay lang naman kasi ito si Krista is hindi pa siya ready sa mga GF lovers na yan, boyfriend, GF na yan. Kasi alam natin na bata pa si Krista. Kailangan pa niya makatapos ng pag-aral. Kailangan niya munang makalegal sa edad na allowed na siya sa mga jowa-jowa. So mga Kalingap, diyan mo nagtatapos sa ating reactions for today. Thank you sa nanonood ng ating reactions sa Mikris part 10, no? Part 10 ba to 11? So shout out kay Kuya Santos Matubang, Athena Vlogs, Kalingap Rab, lahat ng mga supporters, mga silent viewers, mga marathoners, charity vloggers, mga reactors. Shout out kay Teacher N, kay Gandang Amy, kay Sis Angie de Vera, Kuya Nolly, sa Karipa, Kalingap Warriors, at sa presidente ng Karipa, Sir Redor, Oyeda TV, no? Bumalik naman sa Oyeda TV, shout out. At siyempre, tuloy-tuloy lang po ang pagmamaraton sa mga vlog ni Kalingap Rab. Isali ang video ni Kuya Val. Kaya ng pagmamaraton niya sa mga vlog ni Kalingap Jomar at Carla Tacular. Please subscribe po. Don't skip ad. Thank you and see you in my next reaction video. Bye for now. Keep smiling and God bless. Thank you for watching.